Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch, to show His love to God's family and His people. Sa magandang araw po sa ating lahat, purihin po ang Panginoon. Ito po ang Upper Room Family God's Word Sharing. At ako po si Ate Joanne ng Upper Room San Basilio, Pampanga. Sa oras pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa unang Tesalonika, Kabanata 5, talata 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi kayong manalangin, at lagi kayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon para sa inyo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus. Marahil tayo ay may pinagdaraanan sa ating buhay na kung saan ito'y nakakapagdulot ng kawalan ng pag-asa. Marahil na itatanong din natin sa ating sarili kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Kalooban ba ng Panginoon na ako'y mahirapan? O di kay kalooban ba ng Panginoon na ako'y mawalan ng mahal sa buhay? Lagi po nating tatandaan, kapatid, na lahat po ng mabuti at masamang ay pinapahintulot ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Hindi upang tayo ay pahirapan, kundi upang tayo ay magkaroon ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang sabi sa Kanyang salita, magalak kayong lagi. Rejoice always. Hindi lamang po ito yung occasionally, it's not just sometimes na kung saan kapag okay ang lahat ay doon ka lang dapat magalak. Sabi nga sa Kanyang salita, kapag nasa presence tayo ni Lord, there is always a reason to celebrate joy. Even in the sorrow and even in any circumstances. And even if you feel that you are passing through a lot of pain or sorrow. Amen. Alam po natin na kasama natin lagi ang Panginoon. Amen. And our Lord is present with us no matter what each day. Even if it is a day of sadness, a day of sickness, a day of success, or even failure, ay kasama natin ng Panginoon. Nais niya na magkaroon pa rin tayo ng kagalakan sa ating puso. Nais ng Panginoon, magkaroon ka ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, na kapag hindi mo na kontrolado ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, pipiliin mo pa rin ang magtiwala at magpasalamat sa Kanya. Paano po natin makikita o paano po natin masasabi na tayo ay sinasamahan ng Panginoon? Kailangan po natin siyang makausap lagi, makaniig lagi. Amen. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Prayer without ceasing. Huwag po tayo manghinawang manalangin, sapagkat alam natin na tayo'y dinidinig ng ating Panginoon. Hindi po nasasayang ang lahat po ng ating mga inahing sa ating Panginoon. Nais na Lord na ibigay po natin, isurrender natin ang lahat sa Kanya. Ang sabi niya sa Kanyang salita, call unto me and I will answer you. Amen. At ipapakita niya yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kaya kapatid, huwag mong hahayaan na patuloy kang lamunin ng lahat ng mga pagsubok ng kalungkutan. Ang nais ni Lord, bigyan ka niya ng comfort, bigyan ka niya kapayapaan sa iyong puso sa kabila ng sa ating mga pinagdaraanan. At nais ni Lord na patuloy na makita mo sa iyong buhay na nariyan siya. Lagi kanyang ginagabayan. We should practice God's presence. Amen. We should stop in the midst of everything at manalangin ka sa Kanya that God is with me. Alam ko, Panginoon, sasamahan mo ako. Amen. At nais ni Lord, ano yung desire ni Lord para sa atin? Maging joyful tayo. Maging prayerful tayo. Amen. At lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Ano pong sabi sa Isaiah 41 verse 13? Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Amen? Sabi naman tayong matatakot sapagkat tutulungan tayo ng ating Panginoon. Lahat po ng ito ay ating ipagkatiwala sa Kanya. Nais ni Lord na makita ang paghakbang po natin.
Ang paghakbang na kung saan nandoon yung pagtitiwala ng buong puso sa Kanya. Ang kalakasan na manggagaling sa Panginoon, ang siyang magbibigay sa atin ng dahilan para lalo pa tayong maging matatag. Lahat po nangyayari ay may rason sa ating buhay. Hindi man po natin ito maintindihan ngayon, ngunit sa takdang panahon, ipapakita ng Panginoon na ito pala ay para sa ating kabubuti. We should endure everything right now. Enjoy the season. Ano man yung season na pinagdadaanan po natin ngayon, nice ni Lord na i-endure natin yon with patience, with endurance. Amen po ba? At alam natin na sa pagkatapos ng pagsubok na yon, ay tatanggap tayo ng pagpapalang na nanggagaling sa Kanya. Amen. And those things, sabi nga yung mga bagay na iniiyakan po natin ngayon, mga bagay na nagpapahirap sa atin, that will be your greatest testimony of breakthrough. Amen. Sa buhay po natin. Sapagkat si Lord ang siyang gagawa. Si Lord ang magbibigay ng kapamaraanan. Si Lord ang siyang tutulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. So, wag po tayo mag-worry. Amen. Sabi nga, worry is needless kapag naririyan ang ating Panginoon. Sapagkat hindi niya tayo pababayaan at patuloy niyang ipaparana sa atin ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. And we should pray about everything. Amen. Sabihin po natin sa Panginoon ang lahat ng mga kabigatan yan. And don't forget to thank Him for His answers. Amen po ba? Mabuti man yan o hindi, alam po natin na ito'y kalooban ng Panginoon at ito ang siyang magbibigay lahat kasagutan sa atin. And God's peace will be with us. Amen? At alam po natin na sa lahat ng pagkakataon that everything will work out for good for those who love Jesus. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? Dumaranas ka man ng pagsubok, ngunit pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iwan, hindi kanya pababayaan, at siya ang lalaban para sa'yo. Kaya, wag po tayo manghinawa, wag tayo magsawang manalangin, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang nais ni Lord sa atin, ang magkaroon ng isang pusong tapat, na patuloy pa rin na maglilingkod sa Kanya, anuman ang panahon, anuman ang pagdaanan, at anuman ang oras. Ito po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.